Mabaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon na nasa Exodus Kapitulo 26 sa versikulo 31 hanggang 37. Magpagawa ka ng kurtinang yari sa puting lino at lanang asul, murado at pula. Ito ay bubordahan ng larawan ng kerubin. Isasabit ninyo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa tumaling akasya, binalot din ng ginto at nakatindig sa tapat ng patungang pilak. Isasabit ninyo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa atip ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaba ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang magiging dibisyon ng dakong banal at dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilalagay sa ibabaw ng kaba ng tipan at na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa ay sa labas ng kortina. Ang gawing hilaga ang dakong banal ay ilalagay at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo ay lalagyan ninyo ng kortinang iba't ibang kulay na hinabi sa laan ng asul, morado at pula at pinong lino. Ito'y buburdahan ng maganda. Gagawa kayo ng 5 posting akasya para sa tabing. Babalutin ito ng ginto. Kakabitan ng argolyang ginto at itatayo sa 5 tungtungang tanso. So, ang passage na to ay tungkol doon sa kortina na materials para doon sa tent of the tabernacle. So, mapapansin natin dito na oo, si Lord mismo ang naggumawa ng design. Siya rin ang nagbigay ng measurement at siya rin ang nagsabi kung anong mga materials ang gagamitin. Kasi alam nyo, itong tent of the tabernacle, nagpo-foreshadow siya sa meron tayo ngayon. So, 'di ba, tayo ang tinatawag na body of Christ. Tayo bilang simbahan, tayo as a church, ang tawag sa atin ay ang body of Christ. So, iba-ibang function, iba-ibang pag-uugali, iba-ibang mga ability, iba-ibang mga skills, pero dapat magkaisa. Dapat united. Kasi nga, si Lord nga yun sa Old Testament, yung tent of the tabernacle, iba-iba yung iba-ibang materials, pero tumayo or nakatindig sila or napatayo nila yung tent of the tabernacle. So tayo ang church, tayo ang body of Christ, dapat united din tayo. O iba-ibang title, iba-ibang position, iba-iba ang authority, pero dapat united. So tayo as a church, as a body of Christ, may responsibilidad tayo na matayo at mailuklok ang Panginoong Hesus at ang kanyang kaharian dito sa una sa ating bansa at sa sunod sa ibang bansa naman at hanggang sa buong mundo. So yung tent of the tabernacle, natayo siya sa plano at design ng Panginoon. Tayo as a church, iba-iba man tayo ay kailangan tumayo sa design at plano ni Lord. Di ba?